Si Kevin Durant ay lilipat na, tinapos na ang mga linggong espekulasyon kung saan mapupunta ang superstar forward. Ipinagpalit ng Phoenix Suns si Durant sa Houston Rockets kapalit ni na Jalen Green at Dillon Brooks. Nakakuha rin ang Phoenix ng number 10 pick in 2025 draft at 5 second round picks bilang bahagi ng trade. Hindi pa opisyal na maisa sa katuparan ang kasunduan hanggang June 6 ayon kay Bobby Marks ng ESPN dahil sa restriction sa rookie extension ni Green na pinirmahan niya noong Oktubre. Ang mga second round picks sa trade ay tatagal hanggang year 2032 ayon sa NBA insider na si Jake Fisher. Mas maaga ngayong buwan, iniulat na pinili na ni Durant ang tatlong posibleng destinasyon kabilang ang Houston. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, malalim na ang negosasyon ng Phoenix kasama ang dalawang finalist, ang Rockets at Miami Heat, sa buong weekend bago na pagdesisyonan ang kasunduan sa Houston nitong linggo ng umaga. Nalaman ni Durant ang tungkol sa pagkumpleto ng trade habang nasa Fanatics Fest sa New York. Ang maging bahagi ng Houston Rockets, inaabangan ko ito, sabi ni Durant. Napakabaliw ng mga nakaraang linggo pero masaya akong tapos na ito. Sinabi ni Durant na tinanong siya ng Suns kung saan niya gustong matrade. Binigay ko sa kanila ang ilan sa mga gusto kong destinasyon at eto na tayo ngayon, sabi ni Durant. Ano ang ibig sabihin ng trade para sa Rockets? Sasama si Durant sa umuusbong na koponan ng Rockets na pinangungunahan ng mga rising stars na sina Amen Thompson at Alperen Sengun, habang sina Green at Brooks ay ipinadala sa Phoenix. Umabot sa playoffs ang Rockets ngayong season sa kauna-unahang pagkakataon mula noong year 2020 as a number 2 seed in West. Natalo sila sa unang round laban sa Golden State Warriors. Ang pagkuha kay Durant ay nagpapakita ng intensyon ng Houston na umangat pa at hamunin ng Western Conference champion na Oklahoma City Thunder sa susunod na season. Sa kapalit, bibitawan nila ang isa sa mga pangunahing miyembro ng kanilang batang core na si Green. Si Green, 23 taong gulang, ang naging sentro ng opensa ng Houston noong nakaraang season at nanguna sa koponan sa pamamagitan ng 21 punto kada laro. Ngunit nahirapan siya sa playoff loss ng Houston kontra Warriors kung saan nagtala siya ng average na 13.2 points per game at 37% shooting from the field. Ngayon, sasali siya sa Suns bilang isang secondary scorer kasama ni Devin Booker. Si Durant na magiging 37 taong gulang na sa susunod na season ay nananatiling isa sa pinakamahusay na scorers at shot makers sa laro at inaasahang magiging pangunahing bahagi ng opensa ng Houston. Ang inaasahan sa Houston ay maiangat ni Durant, isang 2 beses na NBA champion, ang antas ng koponan tungo sa pagiging contender sa kampyonato. Nagtapos ang mahigit 2 season ni Durant sa Suns matapos siyang mapunta sa Phoenix mula sa Brooklyn Nets sa pamamagitan ng isang blockbuster deal bago ang 2023 NBA trade deadline. Nakuha ng Suns si Durant kapalit ni na Mikal Bridges, Cam Johnson at 4 na first round picks na ipinadala sa Brooklyn. Layunin ng Phoenix na ipareha si Durant kay Booker upang makipagkumpetensya sa napakalakas na Western Conference para sa NBA title. Ngunit hindi sila kailanman umabot sa inaasahang level bilang magka-teammate. Nakabalik si Durant mula sa knee injury bago magsimula ang year 2023 playoffs. Matapos siyang makuha ng Phoenix at natulungan niyang makarating ang Suns sa ikalawang round. Tinalo ng Suns ang Clippers bago matalo sa eventual NBA champion na Nuggets. Yun na ang naging rurok ng Durant era sa Phoenix. Nakapaglaro si Durant ng 75 laro sa sumunod na season. Ang kanyang unang buong season kasama ang Suns. Natapos ng Phoenix ang 2023-24 with 49-33 record at nagtapos bilang number 6 seed sa West. Tinambakan sila ng Timberwolves sa unang round ng playoffs. Naging hudyat ng trade ang kabiguan ng season. Ang nakaraang season ay itinuturing na kabiguan para sa Phoenix at humantong sa pagkakatanggal kay head coach Mike Budenholzer noong Abril matapos lamang ang isang season. Ang star-heavy ngunit kulang sa lalim na lineup ng Suns ay hindi naging kompetitibo sa West at hindi nakapasok sa playoffs matapos ang 36-46 record na nagtulak sa kanila sa ika-11 na pwesto sa conference. Ipinag-ulat pagkatapos ng pagkakatanggal ni Budenholzer na makikipagtulungan ang Suns kay Durant upang humanap ng bagong team. Ngayon, andito na siya. Hindi na si Durant ang parehong manlalaro noong panahon ng kanyang MVP prime. Ngunit nananatili siyang isang all-star level na puwersa sa edad na 36 at iniulat na interesado sa kanya ang ilang koponan na gustong maging contender sa kampyonato kabilang ang Timberwolves, Rockets at Heat.
nagawa ni Durant ang kanyang ika-15 career All-Star appearance sa year 2024-25 at nagtapos sa season na may average na 26.6 points, 6 rebounds, 4.2 assists at 1.2 blocks per game, shooting 52.7% from the field at 43% from the 3-point line at nananatiling isa sa pinakamapanganib at epektibong scorers sa basketball. Ang trade ay isa sa mga malalaking pagbabago sa Western Conference kasunod ng trade ni Luka Doncic at Anthony Davis, ang paglipat ni De'Aaron Fox sa Spurs at isa pa na nagdala kay Jimmy Butler sa Warriors ngayong season. Ang paglipat ni Durant ay mananatili siya sa Western Conference at makikipag-team up kina Amen Thompson, Alperen Sengun at marami pang ibang batang manlalaro at veterano sa pag-asang makakapaglaro ang Rockets sa ganitong lineup sa susunod na taon. Ika nga, si Durant na naman ang nagnakaw ng atensyon mula sa Oklahoma City sa araw pa mismo na maari sanang makuha ng Thunder ang kanilang unang kampyonato. Medyo makata kung hindi man malupit, pero para sa Houston parang wala nang dapat pag-isipan. Ang pagpapadala kay Jalen Green na nahirapan sa playoffs at hindi rin naging pinagkakatiwala ang performer kahit bago pa dumating ang pressure, pati si Dillon Brooks, ang number 10 pick sa darating na draft, ay tila magaan kung ikukumpara sa kung gaano kahusay pa rin si Durant. Maraming paraan para tingnan ito. Una, dahil hindi kailangang maglabas pa ang Houston ng higit pa sa kasunduan. Siyempre, kailangang tumugma ang halaga ng kontrata batay sa mga alituntunin ng CBA. Depresyado ba talaga ang market ni Durant dahil sa patuloy na pagkabigo ng kanyang mga koponan sa nakaraang mga taon? O baka naman talagang swerte lang ng Houston, isang nakaw na deal para sa isang manlalarong may ilang taon pa ng kalidad sa katawan at isang organisasyong handang pindutin ang fast forward sa development ng team dahil bihira lang ang ganitong pagkakataon. Isa sa mga nakikitang talo sa trade ay ang Oklahoma City Thunder. Habang isinusulat ito, ang Thunder ang nakikipaglaban ngayon para sa isang titulo. Ngunit kahit anuman ang maging resulta ng Game 7 nitong Lunes, ang malaking upgrade ng Houston ay masamang balita para sa Oklahoma City sa paparating na 2025-26. Kung saan malamang papasok ang Thunder bilang paboritong team para muling maging kampiyon sa West. Hindi lang pinatatag ni Durant ang number 2 seed sa likod ng Oklahoma City, kinakatawan din niya ang isang klase ng manlalaro na maaaring mahirapang bantayan ng Thunder dahil sa kanyang tangkad na advantage laban sa kanilang matitinding perimeter defenders. Nanatiling pinakamagandang posisyonado ang Thunder sa West, ngayon at sa hinaharap. Ngunit bawat malakas na kalaban ay isa na namang hadlang sa posibleng dynasty. Hindi na ikagugulat kung ang Houston ang maging pinakamatinding hamon nila tulad ng naging Rockets laban sa Warriors dynasty noong nakaraang dekada, kung kailan ironically si Durant ang tumulong sa mga kampeyon para mapanatili ang kanilang trono imbes na maging huling pirasong magpapalakas sa mga baguhan. Anong masasabi nyo sa trade na ito mga kaibigan?